Panawagan na masagip sa death penalty ang former NBA G League player sa Indonesia dumadami. At dapat bang lumaro si Justin Brownlee para sa East Asia Super League kung halos linggo na lang ang pagitan para sa dalawang magiging laban ng gilas sa New Zealand at Australia? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So Mayo ng nakarang taon ay pumutok ang balitang may isang American player sa Indonesia ang nahuli sa ipinagbabawal na gamot kung saan ay naaresto ito at kakaharapin ng seryosong parusa kung saan ay may lalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ito nga yung 6'11" former NBA G League player na si Jared Shaw. Si Shaw ay kasalukuyang lumalaro noon sa local basketball league ng Indonesia na IBL kung saan ay international import siya dito ng kupunan ng Hawks. Pero nito lang ay biglang gumuho ang karir ni Shaw nang masakot ito sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa mga reports ay nahuli na i-deliver sa address ni Shaw sa Indonesia ang mga gamis na may THC infused. At dahil nga sobrang higpit ng Indonesia sa mga ganitong bagay kung kaya't di nakalusot ang athletic player. At fast forward makalipas ang ilang buwan ay patuloy ang pagdinig ni Shaw sa kanyang kaso. At kahit pa nga nanatiling aktibo ang kaso ng kanyang penalty ay di nawawala ng pag-asa si Shaw na maabsuelto sa kaso. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Nagbibigay lakas ng loob sa former Santa Cruz Warriors player ay ang mga suportang nakukuha nito online kung saan ay lumalakas ang panawagan na masagip ito sa death penalty. Kung makikita ay medyo maliwalas na ang mukha ni Shaw ngayon kung ikukumpara dati. Mahusay na player itong si Jared Shaw kung saan ay all around halos ang kaya niyang maidala sa kanyang kupunan na kinabibilangan. Kaso hindi rin maganda para sa isang malalaro na kahit gaano pa ito kahusay sa laro kung maitangan naman itong chemical sa kanyang bawat performance. Nakatapatan na rin pala noon ito ni Justin Brownlee sa IBL nung lumaro ito sa ball club ng Pilita. At speaking of Justin Brownlee, usap-usapan ngayon online kung magkakaroon ba ng epekto ang paglalaro ni Brownlee sa East Asia Super League sa nalalapit na dalawang matinding laban natin sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. May sked na kasi ng laban ng Meralco Bolts team na kinabibilangan ni Brownlee sa East Asia Super League sa 11th of February kung saan ay makakalaban nila ang malakas na B-League ball club na Ryokyu Golden Kings. Bagay na talagang kailangan si Justin Brownlee. Kaso nga lang next month na rin ang laro ng gilas na magsisimula sa Feb 26. Di naman problema ang pagod kay JB since kilala naman natin ito na malakas ang stamina. Pero ang main concern nga natin dito ay ang injury na wag naman sana posibleng tong matamo sa magiging laban na ito. Para sa akin pansariling opinion ay ayos lang na lumaro si Brownlee para makakatulong din sa Bolt since representative team din natin ito sa EASL. Kaso kailangan magdoble o triple ingat na lang sa laro na I'm sure alam din naman ni Brownlee at ng coaching staff ng Meralco Bolts.